Ayan, kung mayroon pong grabe, ay ito po ang pinakagrabe. At sige, pilitin niyo ako dahil pag pinilit niyo ako, sasabihin ko, mayroon akong alam. Abay. Sige nga, kilitiin niyo nga yung batok ko para sasabihin ko yung alam ko. Kahapon ko lang ito nalaman, mga kababayan. Grabe. Sabi ko nga sa inyo, ay kung ito pwedeng ikumpara ito doon sa naghihingalo na bayawak. Ayan. Pero siyempre bago yan, alam nga namang hindi ko muna batiin itong aking mga subscribers. Siyempre unahin ko muna itong aking mga subscribers dahil sabi ko nga sa inyo, madalas ko sinasabi yan sa inyo, kung mayroon akong dapat mahalin, ay natural ito muna ang aking mga subscribers. Ayan. At alam nga na mga mahalin ko si Tambaloslos na wala na mga ginawa yan kundi magwaldas ng pera ng bayan. At mamaya didiscuss din po natin yan kung magkano po ang winawaldas yan monthly. Pero ito po ang pinaka-exciting part na maririnig nyo sa akin dito sa channel ko. At sabi ko nga po sa inyo, grabe sa pinakagrabe. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, ay mamaya-maya lang po at siyempre, unahin muna natin pasalamatan yung mga bago nag-subscribe dito sa ating channel. Maraming salamat po at mula po sa ngayon, mula po sa oras na ito ay kabilang na po kayo sa susurtihin. At ano po ba? Basta po, pakaingat kayo lagi. Sinabi ko na po noong mga nakaraang araw at yun, sasabihin ko na naman po. Kapag po itong mga ulan-ulan na ito, baka maiinggan nyo kayo na maligo sa ulan. Halimbawa, huwag nyo pong gagawin yan dahil hindi nyo po alam. Ayan po ay may kasama ng virus. At yan na nga po na talagang matindi na ang nangyayari at patindi pa ng patindi yung pwedeng mangyari. Pero bago yan, siyempre, ay ito na yung pinaka-exciting part na sinasabi ko. Sige, konti na lang. Kilitiin nyo muna yung batok ko. Grabe, ito yung... hindi ko alam kung ano magiging reaction nyo. Pwede kayong mangilabot. Pwede kayong magtayuan yung inyong mga buhok. At... or magsasasayaw kayo. Di ba? Pero siyempre, huwag na natin pagtagalin dahil maaasar kayo sa akin. Alam ko minsan, marami sa inyo na naaasar na sa akin. Pero huwag kayong maasar kasi parte yan ng ating tawag dito, yung delaying tactic. Mayroon pa palang delaying tactic at ginagamit lamang po yan sa korte yung delaying tactic niya. Pero siyempre, gagamitin rin po natin dito dahil para tuluyan kayong ma-excite. Siyempre, ay lang nga namang antimano. Sabi nga nila, kailangan daw mayroon munang pakapa muna. Nangangati tuloy ang itong ilong ko po sumasagi yung bigote ko. Alam niyo ba mga kaibigan, doon sa mga pagpapatawa ko, maraming hindi nagugustuhan kasi nga sabi raw, pinipilit ko lang daw tumawa. Hindi po, yan po ang natural na tawa ko. At yan po ay wala si Mike Abby niyan. Ang alam lang po ni Mike Abby, yung suminghot ng balita at palibasa napakalaki ang ilong niyan, ay yung balita sa Ukraine, balita sa kung saan, balita sa Mindanao, ay ba nasasagap nito. Sobrang laki kasi ng ilong, kaya pasok lahat yun. Anyway, ito na po. At maging ako po ay parang nangilabot doon sa aking narinig na ito pala talagang si Sara Duterte ay nagbigay ng warning
kay Bangag na ang sinasabi nito, pagsabihan mo yung asawa mong butod na yan. Dahil pag ako ang napikon at nag-resign ako dito sa aking posisyon, baka magbigti kayong dalawa. Oh. Yan na yan. At yun na, nagbigay siya ng warning actually. So anyway, at ito na nga yung lumabas na nga po yung talagang hindi na mapipigil na siya ang maglalabas ng polvoron video. Ayan. At dati ang sinasabi natin na kay Aimee yung kopya, pero yun pala ay mayroong kopya pala talaga si Aimee at mayroon din po palang kopya itong si Sara Duterte. So, siya ang maglalabas ng polvoron video. At para po baka ito iparinig ko lang po sa inyo ng saglit lang kasi nga ito naman po baka sabihin kasi ninyo na gumagawa tayo ng istorya rito, gumagawa tayo ng chismis dito. Ay ito naman po ay yung pong resource person nitong si Maharlika ay talaga namang hindi matatawaran at lahat yan ay totoo. At lahat po ng ibinulgar ni Maharlika ay talagang lahat ay naging totoo at talagang makatotohanan. Ito na po yung pakinggan nyo lang po saglit at ipaparinig ko lang po muna sa inyo saglit para po inyong maintindihan na ito ay anumang oras anumang oras mula ngayon ay ilalabas ni Inday Sara ang video. Yung ganyan-ganyan. Sarap ng buhay. Sarap ng buhay. Kung ikaw ay aking nalalanghap, akala ko ang buhay ay wala ng katapusan. Gamot na bawal ay ayoko nang tigilan. Pagkatapos ay bangag na lang. hindi nakakatawa yun anyway, ito na po. Ang hindi po sa akin galing ito. At yan po ay galing po sa resource person of Puting Ahas ni Maharlika. Ito na po. Depende. Kinakabahan na si Marcos Jr. Bakit siya kinakabahan? Ayon sa ating source, sa pag-resign ni Inday. Kasi kinakabahan sila, baka any moment ilabas ang polvoron video o yung mga pictures na nag-addictus benedictus siya. Yan naman ang kinatatakutan niya. So, ngayon ako sa nakikita ko dito dahil doon sa aking mga source nga, nakausap ko na kailan ba dito magsasalta si Inday. Ang sabi na sa akin, Maharlika, be patient. May sariling timeline si Inday. And this is her timeline. So, ano yung timeline niya? Well, laging sorpresa naman yung kanyang timeline. Pero ang nakikita natin dito, hindi ito gagawa ng aksyon si Inday na magre-resign ng ganun-ganun na lang. Yes! Ginamit siya ni Marcos Jr. sa panglilin lang sa inyo. Kaya si Inday nakipag-partnership sa kanya, nakipag-unite para sa continuity ng mga infrastructures at para sana pamurahin ng mga bilihin at sinasabi yung 20 pesos per kilo na bigas. Ngayon, ang ginawa ni Marcos Jr., nakipag-unit team siya o nakipag-unite siya sa mga sindikato nga. Dahilan kung bakit kayo ay hindi makahanap-hanap ng trabaho. Dahilan kung bakit kayong lahat, whether you are pula, puti, green, whatever your color, hindi na kayo makabili ng tamang pagkain dahil sa... Yan. Narinig din naman po yan na any moment, ibig sabihin, ano bang oras mula ngayon, ilalabas na ang polvoron video. Pero, kunin po natin, ito, ulitin lang po natin saglit na lang. Ulitin lang po natin, ha? Inyong kinakabahan na si Marcos Jr. Bakit siya kinakabahan? Ayon sa ating source, sa pag-resign ni Inday. Kasi kinakabahan sila, baka any moment ilabas ang
pulburon video o yung mga pictures na nag-addictus benedictus siya. Yan naman ang kinatatakutan niya. So, yan. So, ibig sabihin, yan po, at inulit lang natin. At any moment from now, ay ilalabas na po ni Inday Sara yung pulburon video at yung mga picture. So, yun ang doon. Yun ang malaking pagkakamali nitong si Butod na inapi-api niya si Inday Sara. Makita nyo naman, pang-aapi nito, pang-insulto at kung ano. Sabagay, hindi naman na-insulto si BP Sara dahil unang-una ay wala pa yan sa kalingkingan, yung itsura ni Butod, isa dito sa itsura ni Inday Sara. Tingnan nyo naman, nababangag nga itong si Bangag pag nakikita si Inday Sara naglalaway. Diba? Makita nyo, hindi maikakaila sa inyo yan. Hindi yung ako lang nagsasabi nito. Kitang-kita ninyo na malaki ang pagnangasa nitong si Bangag kay Inday Sara. Ngayon, ginawa-gawa ganyan. Ay talagang sobrang Sa totoo lang pala ito, hindi natin nalaman. Ngayon ko lang nalaman. Kahapon ko lang nalaman. Pero panis na. Kung ibabalita ko pa, panis na. Hindi na mabibili ika nga. Yan pala. Ay talagang muntik pala. Talagang nagpakamatay ito si Butod. Dahil sa sobrang silos kay Inday. Imagine mo yan. Hindi binabalita yan ni Mike Abe na muntik nagpakamatay yan. Kung hindi raw naagaw nung kanyang aid, yung Indrin, yung po bang Indrin, yan po yung pang-i-spray sa palay sa mga uod ng palay. Yan po yan, Indrin po yan. Pang-i-spray po yan sa mga palayan. The once na ininom mo yun, yari ka na, hindi ka na madadala sa hospital on the spot. Mangingisay ka. At yun ang hindi natin naibalita. Yan pala ay nangyari pala yan. Noong sobrang silos na silos itong si Butod. Tapos may nakita pa siya na yun na nag-holding hands pa itong si Bangag at saka ito si BBM. Ay si Inday Sara. Nako, talagang naipon-ipon na yung sobrang kasilos niya talagang hanggang sa nagpa-interview na sa kay Taberna na ang sinasabi ni Butod ay ano yun? Bad shot na yan sa akin. Yan yun. At saka makita mo yung itsura talaga yan. Talagang itsura magpapakamatay talaga. Yan. Yung ngayon nalaman nyo na. Saan pa ba tayo pupunta ngayon? Sige. Pupunta muna tayo dito sa nagtatanong kung ano raw ang gagawin doon sa kalamansi at sa kasili. Mario Joseph, di ba? Buong-buo yung video ko sinabi dyan. Bagamat sinabi ko, bagamat meron akong video ginawa dyan, pero kahapon lang na video ko, ay sinabi ko na kung anong gagawin nyo sa kalamansi at sa kasili. Pero may nagtanong pa rin po na kung ano raw ang gagawin. Mario Joseph naman kayo. Huwag na nga lang kayo magkomento. Kung hindi nyo po napanood lahat yung video, wag na po kayo magkomento. Kasi nga, unang-una, kapag ka nagkomento po kayo, na hindi nyo napanood yung kabuuan ng video, tapos ganon, hindi nyo alam yung sinasabi ninyo, aba ay, nako, iisipin ko mga tanga lang kayo. Isipin ko mga bugok lang kayo. Huwag na. Huwag ka na magkomento kung hindi mo napanood ang video. Madalas ko sinasabi rito na iwasan po ninyo yung magko-comment na hindi nyo talaga napanood yung buong video. Kagaya niyan. Kasasabi ko lang, bagamat itinuro ko na yan dyan sa may sariling video yan yung kung paano gawin yung sili at saka kalamansi. Inulit ko pa rin po kahapon na video ko. Pero yun At saka panood niyo po ba yung yung nag-comment din po na kung ano ang kahalagahan ng itinuro ko na yun? Saan ba yun? At ito po yun Yeah, mayroon po dito screenshot ko na lang po dahil
Ni-screenshot ko na lang po. Basahin ko lang po ha. Ito po ay comment ni RLR-X1 tapos Jocelyn nakalagay. Ang sabi niya, tested po sa akin ang sili at kalamansi. 2 months ko na po yan ginagamit. Tuwing ako'y aalis sa bahay, sa ngayon di na po ako madaling sipunin. At control na po yung kate sa lalamunan ko. Di na po ako inubo na tulad ng dati. Salamat po Sir John sa payo mo. May God bless you. So ayan po at may nagpapatotoo po na talagang yung aking itunuro ay effective. Hindi lamang po, kaya nga po, lahat po yan, dala na po lahat yan. Ang paggamit po yan, ulitin ko na naman ha. Kalamansi at sili, 5 kalamansi, 5 sili, biyakin sa gitna yung sili, i-steam mo. Pag-steam, yung pong nag-moist na tubig doon sa takip, yun po ang ipunin nyo. Ang paggamit naman po niyan, halimbawa kung nandyan na yung gira, nandyan na yung virus, i-spray nyo po sa bunganga nyo, paabutin nyo sa lalamunan nyo. Ngayon, kung ordinaryo lang naman, gusto nyong gamitin dito sa ordinaryong paggamit ninyo, halimbawa nangangati yung kagayan to, nangangati yung lalamunan o mayabo, i-spray din po ninyo, tiyak tanggal po. Ayan po may nagpapatotoo. Ngayon, may nagtanong pa kung gaano raw karami ang tubig. Wala naman pong pinag-uusapan dyan kung gaano karami ang tubig. Kung ang pinag-uusapan po natin kasi dyan, yung moist, i-steam mo yan, yung moist po ang pinag-uusapan natin doon. So ngayon, kung trip mo na 1 drum na tubig, di bahala ka sa buhay mo. Kayo naman pala. Ano ba naman yung steamer? Di ba yung natural lang na steamer, yun rice cooker nga lang eh. Ayun naman. O yan ha. Baka mayroon pa mag-comment kung ano nang gagawin sa sili at saka kalamansi. At yan, sinabi ko na po ha, either i-spray ninyo sa inyong lalamunan or inumin nyo ng konti. Yung gano'n na, huwag na ubusin. I-spray lang po ninyo. Ngayon, kung gusto mo naman, at magtatanong ka pa kung anong gagawin doon sa yung nag-evaporate, yung inipon mo nag-evaporate na tubig na yon, kung magtatanong ka pa, ay sasagot ko na sa iyo, iligo mo na. Ayan. Grabe kayo. Mariusep. Ay. Para na sa kaligtasan ninyo, hindi nyo pa magawang intindihin. Kaya nga po sinasabi ko, huwag kayong magko-comment na hindi ninyo napanood yung video. O sige nga, tapusin na natin yan. Nakakaya ko naman. Re-reglahin ako sa inyo eh. Ay nako. Konting ko naman po. Konting improve naman po ng ating mga yung otak-otak natin. Ayan. Ngayon po, ayan. Dadako na naman po tayo dito sa hindi ko alam kung matatawa ako rito o makakapagmura ako dito dahil hapon pa po ay hindi ko matansya kung mapipigil ko pa ba yung sarili ko dito sa balitang ito. Pero sige, sisikapin ko dahil ang lagi kong isasaksak sa utak ko ngayon yung nag-comment na iwasan ko raw magmura. Kaya nga po kanina ko pa kinukondisyon yung aking sarili. Kanina ko pa pinapraktis yung tumawa ng tumawa para sa ganun ay hindi mag-divert doon sa aking pagmumura. Diba? Anyway, sige. At promise, hindi po ako magmumura. Ayan. Yan ang maganda. Okay. Para po sa, di ba po nabalitaan nyo yung 29 pesos na bigas? Yung 29 pesos na bigas. Ay yung 29 pesos po na bigas na yon ay grabe. Sisiguraduhin ko po sa inyo na kapag kaya na sinain ninyo at ipakain nyo dito sa aso ko, siguraduhin ko
baka either kakagating kayo or tatahulan kayo ng walang poknat. Dahil hindi sa pagyayabang. Yung aso ko rito, ang kinakain milagrosa. Hindi po ako nagkukuan diyan, hindi po ako nagyayabang dito, hindi rin po ako nagbibiro dito. Milagrosa po na bigas ang kinakain niya. At kung ulam po ang tatanungin ninyo, siguro hindi ko na kailangan sabihin pa. Dahil kapag sinabi ko, sisiguraduhin ko sa inyo na talagang sabihin nyo talaga na pakayabang ko na. Kaya huwag na nating pag-usapan kung anong ulam nitong aso ko. Pero ang masisigurado ko sa inyo, mas masarap pa ang inuulam niyan kaysa sa akin. Dahil ang pinakakanin ko, talbos ng kamuti. Ang pinakaulam ko, talbos ng kangkong. Yan. Kaya itong aso ko, mas masarap pa ang ulam niyan. Mas masarap pa ang kanin niyan kasi milagrosa. Kesa dito, sa 29 pesos na nasa kagustuhan itong mga putang inang mga tarantadong mga politiko na ito, na bumango sila, namigay ng 29 pesos na bigas na hindi naman malamon. See? Tang ina nyo. Gusto nyo lang na bumango kayo ng mga animal kayo, lalo nitong tambalos-los na ito, hayop na ito. Buisit na ito. Mamaya pa yun, isa pa nakakagigil. Ay, sorry po. Naipangako ko na hindi magbumura. Sorry po At yun lang po ay bunga lang ng hindi ko man na makontrol yung sarili ko. Yan. At ang isa rito na nakakagigil, para lang sa kaalaman ninyo, ang winawaldas at ginagastos nitong tambalos-los na ito, 1 bilyon buwan-buwan. Ina nyo, ayop kayo. Tapos, 1 bilyon buwan-buwan ang ginagastos itong animal na ito. Tapos yung 29 na bigas ang ipalalamon dito sa mga kababayan natin. Mga kababayan, kahit gaano kahirap, kahit gaano kahirap, pag nakita nyo yung 29 na hindi malamon ng tao, hindi malamon ng aso, isaboy ninyo yan dyan, o di kaya ikuan ninyo, mag-order kayo ng 5 kilo, yung nagtitinda na yan dyan, ng ganyan, kasi mga panyan, mga tauhan ni tambalos-los yan, ipalagay nyo sa plastic 5 kilo, ihampas ninyo sa pagmumukha ng mga yan. Anong palagay nila sa inyo? Anong palagay nila sa mga tao na ito? 1 billion po ang ginagastos itong animal na ito. Buwan-buwan. Kaya almost po ay ang pira ng bayan. Kaya napakarami natin na mga kababayan ang walang masaing dahil sa animal na putang inang ito. Buisit ito. Mayroon pang isa na talagang manggigigil kay putang inang ito. Mayroon pa isa. Ito. Aywan ko kung saan, hindi ko napakuha kanina kung saan yung concert na ang pangalan ng concert is Speaker of the Night Concert. Speaker of the Night Concert. Ang title noong kanilang ilalagay doon sa entablado, magpapakonsert sila, nakalagay sa entablado na Speaker of the Night Concert. Lahat yan mga artista, iimbitahan yan. Magkano ang bayad yan? Pagkalalaki ang bayad yan, pero saan galing ang pira niyan? Sa atin din ang gagaling ang pira niyan. Buwa ka ng inang ito. Hayop na to. Buwisit ito.
Yan. Imagine nyo, magwawalda sila ng pira na alam naman natin na hindi nila pira yan. Alam naman natin yan na putang ina yung travel expenses niya na 20 billion. Hindi pa niya nasasagot hanggang ngayon. Yun yung naging cost nung pagkakakulong ni Ka Eric at saka ni Dr. Lorin Badoy. 20 billion. Ngayon na naman. Imaginin mo kung buwan-buwan 1 billion. 1 billion ang ginagasta nitong animal na ito para magpabango, magpagwapo na hindi naman gwapo itong animal na ito. Ano bang itsura ng animal na yan? Hindi ba't parang ulupong din yan? Ha? Imaginin mo. Yung 29 pesos na para magpagwapo lang sila, magpa-impress lang sila, hindi naman malamo ng aso. Tapos mayroon pang, yan. Di ba may concert kami kabila? Bukod pa yung concert ni Butod. Mayroon din kasi yung kanan. Ganito, Speaker of the Night concert. Yan ang kanyan. Iba pa yung Butod concert. Kabi-kabila po yan. Nakalagay po yan, Butod concert. Imaginin mo yung ginagastuhan nitong mga ito. Alam naman natin talagang yan, gagastos ng sarili ng pira yan. Hindi nila kaya. Mga patay gutom yan. Maniwala kayo sa akin, ngayon na lang nagkakaroon sila ng pira kasi sa kananakaw nila. Pero mga patay gutom yan, mga taong yan. Kaya nga, tarantang-taranta sila kapag kagaya na nakakakulimbat sila. Tarantang-taranta sila sa pira. Tang ina. Grabe. May Butod concert, may Bangag concert, at ano pang mga concert dyan? Pagerper concert. Ano pa? Tang ina nyo. Hayop kayo. Hindi na kayo nahiya na kapag kadami-dami nating mga kababayan ang walang makain, wala kayong gagawin dyan kundi magpa-concert kayo na magpa-concert. Hayaan nyo na yung mga artista. Kasi unang-una may mga pira yan. Babayaran nyo pa. Ay napakarami nating mga kababayan ang nagugutuman, walang masaing. Mahirap bang intindihin yon na mga buwak ka ng ina nyo? Mahirap bang intindihin? Iputang ina nyo. Ha? Nako. Ay, naawa na lang ako rito sa lababo ko dahil pitpit na pitpit na. Sana yung nandito lang kayo sa harapan ko, kayo ang kakatawin ko nitong PVC na ito. Wala hindi ko na mahampas itong lababo ko dahil, yan sobra na. Pitpit na kaya gusto ko rito, pag nandito kayo sa harapan ko, kayo ang hahatawin ko nitong PVC nito. Mga buwa ka ng ina nyo. Buisit kayo. Hindi. Ang kakapal ng pagmumukha ng hayop kayo. Sobrang kakapal ng pagmumukha ng mga animal kayo. Imaginin mo ito. Ha? Speaker of the Night concert. Ang kapal ng mukha mong animal ka. Tapos iba pa yung Butod concert. Imagine gaano kalaking pira ang winawaldas ninyo. Yun lagi ko sinasabi na sana mamatay na kayong lahat. Sana mapisti na kayong lahat. Daanan na sana kayo ng kolera na mga animal kayo, mga pangit kayo. Wala ka ng ina nyo. Buisit kayo, nakakagalit kayo, mga hayop kayo. Ayan. Ano mang oras mula ngayon ay ilalabas na ni Inday Sara yung video na yan na sumisinghot itong inyong presidenteng bangag na ito. Malalagot na kayo sa taong bayan. Diyan na ngayon magsisimula na palayasin na kayo. Diyan na lahat magsisimula na ay sunugin ko kayo, mga hayop kayo.
Buwisit kayo. Grabe, itong mga hayop na to. Imaginin mo, iba pa yung mga fireworks na pinapaputok lang ninyo dyan, na milyon-milyon yung pirang na winawaldas ninyo sa fireworks lang. Ano ba ang pinaglalaban ninyo? Ang ipaglaban ninyo, itong mga kababayan nating walang masaing, at hindi yung fireworks na yan na milyon-milyon pinapuputok nyo lang. Nasaan ang utak ng mga putang inang to? Nasaan ang mga konsensya ninyo? Nasaan may puron pa ba kayong puso ng mga animal kayo? Kahit anong gawin ninyo, hindi nagaganda si butod na yan. Kahit anong gawin nyo, hindi nagugwapo itong si bangag na yan. Kahit anong gawin ninyo, tambalos-los pa rin yung si Romualdez na yan. Yan ang totoo at yan ang itatok, isaks nyo sa tuktok ninyo. Grabe kayo. Dahil lang sa kagustuhan na ninyo, umangat yung survey ninyo, ay kitang-kita nyo na. Nandoon kayo sa pinakahuli. Sa lahat ng mga survey kasi wala nang may gusto sa inyo. Mga Marcos kayo, mga Romualdez kayo, na pare-pareho kayo, mga demonyo! Demonyo! Bullshit kayo. Pag nandito lang kayo sa harapan ko, basagin ko lahat ng mga pagmumukha ninyo. Maniwala kayo sa akin. Anyway. Muli po ang aking pasasalamat dito sa lahat ng mga subscribers ko. Ganon din po din sa mga bago nag-subscribe. Maraming salamat po at pasensya na po kayo. Humihingi po ako ng kapatawaran dito sa inasal ko na naman ito dahil talagang hindi ko pa na po kaya talagang mapigil ang aking emosyon. Dahil sa kabila ng napakarami kong mga kababayan na dinadalaw at kitang-kita ko personal yung kahirapan nitong mga kababayan kong ito. Tapos ganyan lang ang makikita ko. Habang sila ay nagpapakasaya, napakarami naman nating mga kababayan ang walang makain. Nasaan ang hustisya nitong mga mahihirap nating kababayan? Pasensya na po. Sorry po kung hindi ko na naman napigilan ang aking emosyon. So dito na po tatapusin ko na po itong video ito at maraming salamat po muli. Mahal na mahal ko po kayo.